So yun, Rica, paano mo sinelebrate ang idinaos ang Holy Week? Nandito po kami ngayon sa La Union po. Siyempre kasama ko po yung manager ko po at yung ibang co-artist po and yung family niya po. And siyempre nagdasal po kami ngayong Holy Week po. Pero anong comment mo yung Holy Week, gumigimik, mga ganun, bilang isang bagets din na kagaya mo? Parang para sa akin po kasi medyo po yan na hindi po tayo nagbibigay respeto po sa pagkamatay ng Diyos po. Parang ngayon po kasi parang ang hirap na po talagang pigilan, lalo na po yung mga kabataan ngayon na lalo na po sa paggimik ngayong araw po ng Holy Week po talaga So, yung gano'n lang, oo. Pero dahil nagpapasexy ka na rin, sa palagay mo ba kasalanan yung paghuhubad sa pelikula? Ako po kasi hindi ko naman po tinitignan na sa pagpapasexy ko po na naghuhubad lang naman po ako dahil lang naghubad po. Tinitignan ko po kasi siya talaga as an art po talaga eh. So, ganun. Tsaka work. Opo, work po talaga. Sabi nila, ikaw na raw ang bagong Viva Max Queen dahil sunod-sunod ang pelikula mo. Anong reaction mo dyan? Parang masaya po ko na ganun po yung tingin nila. Pero para sa akin po kasi hindi ko po tinitignan yung sarili ko as Viva Max Queen po. Lalo na po ngayon na kakasimula ko pa lang po. Alam ko po sa sarili ko na madami pa po akong kailangan matutunan at kailangan ma-experience po bago ko po ma-reach yung ganung title po. Pero very thankful po ako sa ganun yung tingin po nila sa akin. May isang taong ka na ba sa showbiz? Wala pa po. Nag-start lang po ako ng November po. Nakailang pelikula ka na mula nung November? 7 po ata or 6 po. Anong nararamdaman mo? Blessed ka ba na 7 ang nagawa mo kaagad na pelikula? Opo, sobrang blessed po ako and thankful po talaga ako. Lalo na po sa manager ko and of course kay Boss Vic po na binigyan po talaga ako ng opportunity po na pasukin ang showbiz at mabigyan po ng break po. Pero Rica, anong mga bago mong pelikula ngayon? Ngayon po lalabas na po ang Dayo ngayong April 19 na po at abangan nyo din po ang Hiraya. Ipapalabas po yan, I think May po. Saan ka nahirapan sa Dayo? Sa Dayo po, pinaka nahirapan po din sa character ko na po yun. Kasi parang ang Dayo po kasi, kwento po siya ng, isa po siyang dancer sa club before. Parang knowing me, hindi naman po ako marunong sumayaw. Tapos parang po siya bayaran po siya Parang dun po siya kumukuha ng source of income po para buhayin po talaga yung pamilya niya So parang nahirapan po akong i-portray yung character niya kasi parang pok-pok something po yung character niya. Parang ako po, very soft girl po ako So parang mahinhin po ako. Hindi ko po talaga kayang, kinaya ko naman po with the help of the production naman po. Lalo na po kay Ate Queen po talaga. Ginabayan niya po. Mahinhin ka. Rica, pwede mo ba sabihin pumasok ka sa Viva Max? Virgin ka pa. No comment. No comment. Masyadong personal yan. Biyernes Santo ngayon. So Rica, ang tawag dito, paano mo pinagandaan yung role mong proste or pokpok sa Dayo? Nung binasa ko po yung Dayo, actually before pa po mabigay yung script, nung nag-meeting po kami kay Direk Sid, parang nakwento na po niya yun Pero hindi ko pa po alam nun na ako po pala yung gaganap po doon bilang Elsa. So parang parang na-challenge po ako kasi parang panibagong character na naman po to na ma-unlock ko sa sarili ko. Tapos sobrang ganda po talaga ng storya niya kasi hindi lang po siya about sa paghuhubad Kumbaga may storya po talaga tayong matututunan. Opo. Na alam ko po madami po talagang makaka-relate po. Yung love scene nyo sa Dayo, ano yung mga love scene mo doon? Saan ginawa? Sa Dayo po, ang love scene ko po doon is with Calvin Reyes po. Very passionate po. Saan ginawa? Opo. Saan ginawa ang mga eksena? Sa dagat? Meron po kami sa cliff. Okay. Meron din po sa dagat. And meron po kami sa duyan. Yung duyan po doon. Saan ang mas masarap doon? Sa duyan, sa dagat, o sa cliff? Sa cliff po. Mas masarap doon? Bakit? Oo, kasi parang sobrang romantic po niya, lalo na yung mga shots po ni Direk. Kung mapapanood niyo po, opo. Sobrang ganda po talaga Yung parang art po talaga siya.
Hindi po siya bastos panoorin po talaga. So, Pero- yun po yung pinaka-favorite. Hindi ba delikado? Baka mahulog kayo dahil sa sobrang ano. Ay, hindi naman po. Maingat naman po namin ginawa po yan. Di ba parang bangin yon, parang gano'n? Opo, bang, So, parang ganun. oo, so buwis buhay yon, hindi ka kinabahan? Hindi naman po, kasi medyo malayo naman po kami dun sa... Oo. Pero pwede pa nagkamali kayo ng ikot. Gugulong kayo. Bakit kailangan sa bangin kunan yung mga ano mo, mga buwis buhay eksena? Ano po, para kakaiba. Pero sobrang romantic po talaga. Tsaka yung love scene po naman namin ni Calvin po doon is passionate po eh. Hindi po siya yung yugyugan talaga. Umaga ba, tanghali, gabi? Magagabi, Gabi di ba? po. Gabi. Ano po, Bakit laging sine? gabi or sunset po. Ay, talbog. Pero dun sa bangin na yon, marami bang nanonood nung ginawa Ay, niyo? wala po. Kasi parang private place po yun. So, kami-kami lang po talaga yun nandun. Kung sa totoong buhay, trip mo ba yung ganon? Pwede bang maging sex or fantasy na magyarian sa Ay, oo may po. bangin? Sabi ko nga po kay Direk, pag nakasal na ako, gusto ko video. Ano kami na honeymoon doon na. Sa bangin? Sa bangin. Memories lang. Iba ka din rin ka. Sa bangin ang gakanin mo ng gusto mo. Oo. Sa bangin ang gustong honeymoon na. Ano? Oo. Sino yung kahanim? Ay, hindi. Huwag nang sige. Rika, may love life ka ba ngayon? Ay, wala po. Ano po talaga ako, focus po ako sa career. Lalo na po na cargo ko po yung pamilya ko po ngayon. Breadwinner ka? Opo. Yun. Pero Rika, paano kung dumating yung time na may in love ka tapos kasamahan mo rin sa kapatid mo sa 316, posible ba yun? Actually, hindi ko po alam. Ayoko naman Hindi ka din pa po ready. magsalita ng tapos. oo. Pero, actually, mababait naman din po kasi talaga sila eh. Pero sa ngayon po talaga, focus po talaga ako sa career ko. Ano bang hinahanap mo ng katangian na maging jowa? Siyempre, una sa lahat po, gusto ko po talaga yung marespeto. Lalo na po sa pamilya. Gusto ko mabait. Yung mga usual naman po, mabait. Basta okay na po ako sa family-oriented and may takot sa Diyos po talaga. Rika, kasama ba doon yung lalaking tigas? Sino po yun? Tigas. Hindi, Ibig so, sabihin, yung tipo may ng- prinsipyo. Opo. Ganon, lalaking Opo. tigas. Yun, Opo. Tayo na tayo dyan. Oo. Ayan. Pero importante ba sa'yo, gwapo ang maging jowa? Parang hindi po. Plus points na po sa akin yan eh. Kasi parang aanhin ko po yung gwapo, pangit naman po yung ugali. Ay, ganon. Opo. So wala na po sa akin yun. Sino sa mga Viva Max actor or sa mga Viva actor ang gusto mo makatrabaho pa? Makatrabaho po. Siguro po gusto ko po ulit makatrabaho. Pwede po ba yun? Oo. Gusto ko po ulit makatrabaho si Ali Asisio po. Sino? Si Ali Alias Asisio. Isto. Bakit? Siya po kasi yung unang naka-love scene ko po sa Mm. Viva Max eh. Inalagaan ka? Sobrang inalagaan po talaga ako ni Ali. Parang yung comfort po na binigay niya sa akin nun, hinahanap-hanap ko po sa mga lalaking nakaka-love scene ko po talaga. So, iba. Partner mo. Opo, kasi parang syempre po, first time ko po nung time na yun. So, sobrang kinakabahan po ako nun. So, parang ang ginawa po sa akin ni Ali nun, every love scene po namin, sorry ha, kailangan natin gawin to para sa trabaho, ganun po. Tapos parang after love scene po, magsasorry na naman po siya, tapos sa kanya po yayakapin, tapos i-cover up niya po talaga ako. Ay, napaka-gentleman pala. Opo, sobrang bait po talaga Pero ni na-experience mo Ali. ba na mabastos ka rin ng kapartner mo? Para nagsamantala? Narubal. Na-experience ko po siya one time, pero hindi po natuloy yung love scene namin. Ay, Kasi parang nag-open up na po ako sa director ko na, sorry Direk, hindi ko po kayang gawin to. dahil parang pili mo nababastos ka ng Opo. kalapsin mo? Mamaya sabihin mo Verbal sa amin po. ha, pag Verbal. wala na. Ay, ganon. Opo. Talaga? Opo. Diyos ko. May clue ka ba? Pwede mo magbigay ng clue? Ay, huwag na. Huwag na po tayo mag-clue or mag-drop name. Pero feeling mo, pwede mo siyang bigyan ng another chance na makatrabaho? Ayaw mo Opo na? naman po. Willing naman po ako magbigay ng another chance para makatrabaho ko po siya. Pero walang love scene. Wala naman. Wala na po siguro. Ay, talbog. Sino yan? Mamaya sabihin mo sa amin. Oo. Anong reaction mo? Hindi ka ba nailang ang AD nyo, si Queen, Anong... na ate mo?
Nung una po talaga na ilang po talaga ako kasi parang hala kasama ko sa bahay si Ate Queen, nakikita niyo yung ganito ginagawa ako. Pero sobrang thankful po ako talaga na nag-AD po sa amin si Ate Queen. Kasi sa proud po kasi ni Direk Sid, puro lalaki po. So si Ate Queen po yung nag-iisang babae po. And siya po talaga yung nagde-direct ng mga love scenes po namin. Napanood ko yung ibang napakaganda, Saucy, no? Opo. Napaka-saucy, Opo. hindi bastusin. Opo. Parang yung love scene, may love talaga, love scene Opo. talaga. Hindi yung L lang, parang gano'n. Opo. So, ganun Dahil yung po yun kay Ate explain mo Queen. doon sa ganun mo rin describe yung love scene mo. Opo. Talagang may love, hindi pang Elia lang. Hindi po. Talagang may love po talaga kami na binigay doon ni Calvin po talaga. Parang, alam mo yung love scene na may pagmamahal talaga na ano Opo. talaga, di ba? Yun. Parang love story Hindi nga po yung bastusin. namin ni Calvin doon. Oo. O sa Raya, ano naman ang ginawa mo sa Raya after Dayo? After Dayo po, parang a week after lang po ata, nag-shoot po agad kami ng Hiraya po. Sino ka love scene mo naman sa Raya? Ayun po, madami po. Iba't ibang lalaki po. Correct po. Si AJ Oteza, si Elmo po, si Kuya Elmo, Oo. si Ethan. Oo. Si Ethan po. Tapos si Tito Lowell po. Lowell. Lowell, nakalimutan ko po yung kamelida niya. Okay. Pero si Tito si JD po. Si JD Aguas Si JD. po. Tsaka si Nathan Rojas po. Ang dami. Opo. Sino Anim po. Sinong pinaka-bongga makalab? Sino pinaka-yummy no kalab scene? Actually, lahat naman po silang magagaling po talaga. Pero, parang nabilisan po kaming gawin yung love scene po is siguro yung kay JD po. Dahil? Since nagka-eksena na po kasi kami before sa Dilig po. Mm. Nagkaroon na po kami ng eksena. So, parang gets na po namin yung isa't isa na, ito yung bawal mong gawin na, ito yung mga bawal mong hawakan. Pero, yun po, syempre may mga kadalasan po na natatagalan din po, sobrang na-expose din po, yung katawan ko po dahil sa mga takes din po. Pero, meron ka ba doon parang na-inspire ka or nag-enjoy ka na ka-love scene? Parang pinaka-challenging po na love scene sa akin yung kay Ethan po. Bakit Kasi kay Ethan? parang 5 posisyon po yung ginawa namin. Oo. Nun. Sunod-sunod po yun. Tapos sobrang nakakailang kasi si Ate Queen nga po yung nasa loob. Tapos pinsan niya po si Ethan. Tapos syempre kasama ko din po sa bahay si Ate Queen. Tapos parang nung una po talaga kasi, first time po kasi namin magkatrabaho ni Ethan. Eh, syempre magkakasama nga din po kami sa bahay. So, parang hindi po namin maseryoso yung isa't isa. Nagtawa na po kami na napagalitan pa po kami ni Ate Queen kasi parang hindi po namin nga maseryoso po yung ginawa po namin. Pero may posible bang ma-develop kayo ni Ethan? Si Ethan po, hindi ko po alam. Pero mabait po si Ethan. Sobrang bait po ni Ethan. Tsaka maalaga din po siya sa eksena. Bet mo yung ganong itsura, yung ganong kagwapo? Si Ethan po, actually, lalo na po matangkad po si Ethan. Maputi, makinis. Opo. Ano ang gawin kayong love team sa Viva Max? Okay lang. Ako naman po kahit sino naman pong i-pair sa akin, wala naman pong problema sa akin yan as long as nag-grow po kami together po talaga. Ikaw maganda ka. Halimbawa si Ethan gwapo, pero siyempre sa paggwapo parang maraming karibal, maraming Opo. ganon. Okay sa'yo yung ganon? Magkaboy kayo ng ganun kagwapo. Oo, if ever. Ako po, okay sa akin yun. Pero kasi parang, ako po kasi feeling ko natuto na din naman po ako from the past experience po na kung lolokohin man po ako ng ganong etsura, kunyari kami po ni Ethan, tapos niloko niya po. Parang hindi na po sa akin yun eh. Hindi ko na po loss yun eh. Parang, if he want to, he would po talaga eh. Tama. Opo, diba? So parang, yung tiwala lang po, yung kaya kong ibigay sa kanya, siya na po bahala kung papahalagahan niya po yun o hindi po. Yun. Pinapalagan ba niya? Charot! Itas lang. Yan. Tanong ko naman, ikaw bida sa Hiraya, tsaka anong role mo? Actually, hindi ko po inaano na ako po talaga yung bida Pero sa ikaw yung Hiraya. Hiraya, Kasi, di ba? opo, Oo. madami po talaga kami doon eh. Example Lahat po natin. ng character may kanya-kanyang storya po talaga eh. Pero anong role mo?
Ako po si Hiraya din. Para po kung Diwata ano ba eh. yun? Parang diwata po. Opo, na natagpuan po ako sa ilog. Oh. Opo. Actually, nag-enjoy po ako sa character ko dito kasi hindi po ako nagsasalita. Ay, ganon? Hiraya lang po ang kaya kong sabihin. Wala kang minimemorize. Mahirap ba yung ganon? Wala. Mahirap yung ganon? Mahirap Puro po mata kasi lang. May mata-mata challenge, lang oo. po eh. Facial, ano, Nakakapagod din po pala hindi magsalita po. Lalo na po na medyo madaldal din po ako minsan sa set. Hindi ko po mapigilang hindi magsalita po eh. Ay, Paano sa love scene? Hindi ka pwedeng umungol? Opo. Kaya, ano po yan eh, parang bawat love scene po may mga levels of ano po. Ay, ganon? Parang Opo. Kamasutra ba yun? Hindi naman. Parang hindi naman po. Kaya po yung, hindi panoorin nyo na lang po. Ayaw na pong spoil. So, after Hiraya, wala pang ano. Wala pa po. Pero nakadalawa ka, Oh, di ba? tingin mo yung Dayo tsaka Hiraya ang biggest break mo? Dahil nagbida ka na rin, di ba? Opo. Feeling ko po talaga, ito po talaga yung biggest break ko po. Lalo na po sa Dayo po Dayo. na mapapanood na po ngayon. Saan mo nakita na mas nag-improve yung acting mo sa palagay mo? Simula po nung napunta po ako sa prod po ni nanay. Kasi parang dito po pinupush po talaga ako na ilabas po kung ano pa pong kaya ko pong gawin eh. So parang dito binabantayan po talaga nila yung acting po talaga. Yeah. Anong masasabi mo? Last na lang ako, friend. Kay Direk tsaka kay AD Queen. Kay Ah. Direk muna. Kay Direk Sydney naman po, sobrang thankful po ko, sobrang grateful po ko sa opportunity po na binigay niya. And of course po na parang blessing po talaga si Direk eh. Parang na-meet po namin si Direk na parang nung nagsasalita pa lang po siya, alam ko na po na parang magaling po si Direk eh. Parang kabisado na po niya talaga yung mga gagawin. Kaya kapag nasa set po kami, sobrang bilis po ng trabaho po namin. Parang kahit may mga nauulit na takes, nasusunod pa rin po yung oras eh. So parang grabe Direk, sobrang thankful po ako na nakilala ko po talaga kayo. Nakilala Queen. po namin kayo. Si Direk Queen. Siyempre kay Ate Queen, sobrang thankful, sobrang thankful po kay Ate Queen kasi pinagkatiwala niya sa akin yung sinulat niya na para Screenplay. i-portray ko po yung character na yon. And siyempre po sa mga paggabay sa bawat acting ko po, lalo na po sa mga love scene kasi sobrang inalagaan po talaga ako ni Ate Queen pagdating sa love scene po talaga. Okay. Bitahan mo na sila sa Dayo. Ayun po, iniimbitahan ko po kayo manood ng Dayo ngayong April 19 na po yan, only on Viva Max. Kasama ko po dito si Calvin Reyes, Marco Gomez, Audrey Avila, and of course, Nathan Rojas po. Ayan. Thank you, Thank Rica. you po. Thank you, Rika.